Yon mga idols, nandito po tayo ulit sa Carmack Motors Corporation dito po sa Dagupan, Pangasinan. And here, meron tayo ditong napakagwapong scooter mga idol. Retro classic yung kanyang style at inspired by Italian design. Mga idols, ito po ang ating FKN Motorcycle Lobby 150. Again mga idols, ang laki ng makina niya, 150cc para sa ating scooter na to. And ang the best dito mga idols, affordable yung kanyang presyo, ano? Ang kanyang color na available, meron tayong Italian red, solid black, ash gray, at vanilla white. And para sa akin mga idols, mas napili ko yung color na vanilla white kasi talagang mahilig tayo sa white color. Alam nyo naman yung ating gamit na scooter din ay white color na Paseo. No? And syempre, itong ating bagong scooter na to from FKM Motorcycle, magugulat ka rin dahil yung kanyang design, yung kanyang style, yung mga nilagay nilang mga chrome finish na yan sa kanyang fairings, sa mga side niya, at yung mga end niya, talagang nag-blend yan at mas looks niya, mas premium yung datingan. Ano. Plus lahat po ng mga color version po natin dito ay glossy paint. So talagang sparkling talaga yung kulay niya. Ano. Kaya mga idols, kung kayo po ay beginner user para sa isang motor, especially gusto nyo pong magkaroon ng service pang commute ninyo, pampunta nyo sa office or pampasok nyo sa school, lalo na po ngayon sa Metro Manila, alam naman natin, sobrang traffic. Tayo na nga po number one pagdating sa traffic, sabi nga nila sa survey. No? Pero I believe, kahit naman na ano pang sabihin nila, kung tayo po ay gagamit ng motor, hindi tayo masyadong may stress sa traffic na yan dahil makakalusot pa rin tayo. And if you're looking for a retro scooter na siyempre affordable, tignan natin yung kanyang engine type, 150cc to, 4-stroke, single cylinder, 2 valves yung kanyang engine, at yan po ay naka-single overhead camshaft, air-cool, electronic fuel injection na rin by FKM at naka-CVT automatic yan. So talagang relax tayo, even traffic, walang problema yan, mag-enjoy ka. Max power nito 6.85 kilowatts or 9.18 HP at maximum torque 10.5 Newton meters. Malakas din ang performance natin dito. Well, sa top speed, average lamang to mga ito sa approximate 95 km per hour. Depende rin po sa rider yan, kung mabigat ka or mas magaan yung inyong rider. Siyempre, itong ating motor na to, pagdating naman sa ating mga chassis or suspension, naka-telescopic forks yung ating front suspension. And may nakita tayong review nito na ginamit niya to sa medyo rough road, ano, at hindi naman po ganun katagtag yung kanyang front suspension, which is good. Kasi usually, pag mga ganyang motor, mapipil natin yung masakit sa kamay, matagtag siya. At ang ating namang rear suspension, yan naman po ay single shock mga idol. And okay din yung nakita nating review, yung kanyang rear suspension, bouncy, at kahit medyo humps yan or unpaved yung road, okay din yan mga idols. Kahit na meron ka ring angkas, siyempre kung sakto lang din yung bigat ng ating passenger, okay din yan mga idol. And itong ating motor na to mga idols, pagdating naman sa kanyang stopping power, yan, naka-disc brake po yung ating front, single disc yan, 2-piston caliper, at meron tong equipped na CBS or combined braking system. Ano po yung combined braking system? Sabay po na nagbe-brake yung ating front and rear. Merong certain percentage yan. And dito po tayo na-surprise mga idol. Nagulat tayo dahil yung kanyang rear brake, single disc din, with 1-piston caliper at equipped ng CBS or combined braking system. Kasi mostly po sa mga ganitong klaseng bike, naka-drum brake yung ating rear brake. So ito po sa FKM motorcycle, ang galing nila, ginawa na lang dual disc itong ating stopping power para dito sa ating retro style bike na to. At kita naman po yung kanyang alloy wheels, 5-spoke yan. At ang cute ng kanyang alloy wheels mga idols. Usually pag mga gatong retro style classic, kalesa type yung mga mags niya. Ito naman parang flower. Ang galing Ang kanya namang gulong ay dual purpose type. Ang sukat sa harapan 110/70 by 12 inch. Yan po ay tubeless. And sa rear naman ang sukat 120/70 by 12. Tubeless din to at dual purpose yung type. Again, yung brand po ng kanyang tire ay China made. So hopefully maganda rin yung magiging grip nito pagdating natin sa kalsada. Even asphalt man yan or concrete. Kaya mga ito, itong ating bagong retro style na to, medyo maikalakihan talaga yung kanyang style. Ang wheelbase sa sukat 1,340 mm. So medyo mataba talaga yung likuran at malapad din yung ating front face. Ground clearance naman ito, maganda rin, 155 mm kay kataasan. At ang bigat po nito, yun ang kagandahan, 108 kilograms. Lightweight itong ating scooter na to.
So again, perfect yan sa mga lady rider natin. Siyempre yung fuel capacity naman ito ay merong total na 6.2 liters mga idol. At ang fuel consumption, again, na-review na nila ito, 45 km per liter, which is very good. Fuel efficiency itong ating motor na to, you can reach 280 km pag naubos nyo na yung gas ninyo. At sa atin namang seat height mga idols, yan, sinukat natin. Ang height ko po ay 5'6" ha. And ito may sukat na 810 mm. Almost flat-footed pa rin tayo mga idols. At talagang marirecommend ako sa inyo ito mga idols. Ano? Even sa mga lady riders, perfect din to. Kahit ang height nyo 5'4", 5'5", kayang-kaya nyo abot na abot na yan. Siyempre, relax pa rin ang ating ride dahil yung kanyang handlebar, yan po ay talagang naka-upright position. Ano? So walang problema kahit long rides yan. And dito naman sa ating front area, makikita nyo napakalinis tignan. Same with the Stallion design style, parehong-pareho. Meron tayong ordinary key ignition, so wala tong keyless. Plus, katabi din nyo yung kanyang foldable hook. So pwede nating isabit dyan yung mga dala nating gamit. And sa baba nyan, andyan naman po mga idols yung ating parang side compartment. No, ang ganda. So pwede nating buksan yan, tanggalin mo lang yung susi. At yun din ang mga gamit nating pangbukas ditong ating compartment dito sa baba. Diyan pwede nating ilagay yung ating cellphone. So meron ditong equipped na USB charger. Ano? Diyan po sa may gilid yung kanyang USB charger. So pag nag-charge tayo, pwede nyo na rin ilagay din yung cellphone nyo doon at pwede nyo nang i-charge sa loob. Iwan nyo dyan. Siyempre pwede nyo i-lock yan kaya talagang safe din yung ating cellphone pag iniwan nyo sa loob. Ano? Well, para naman sa ating handlebar, kita naman po nyo napakasimple lang ng design. Ang kagandahan dito, meron tayong high and low beam. Sa signal indicator, nandyan na rin po yung ating hazard lights. So yun po yung nakakaiba rito. No? So walang ibang pindutan yung hazard light. Nandun sa mismong signal indicator natin. At isa pang nagustuhan ko rito yung kanyang semi-digital instrument panel mga idols. So meron tayong analog para sa ating speedometer at digital naman yung iba pang information natin. Kaya mga idols, itong ating bagong Labi 150 na to, classic din yung ating style ng ating headlight. At ang ginamit po nilang ilaw dyan, halogen bulb type. So hindi siya LED. Pero pagdating naman po dito sa ating mga signal light, LED naman yung kanilang nilagay dyan mga idols. Of course, meron din tayong parang chrome style sa pinaka-front at parang pasukan ng hangin yan, aerodynamics, ano, galing. At yung ating pinaka-tail light, yan, classic yun talagang style niya. LED rin po yung ating tail light at yung mga signal indicators natin dyan. Meron din tayong grab bar dito para sa hawakan ng ating passenger. And para naman sa ating side stand, meron tong equipped na side stand cut-off switch. Ano? Perfect yan, safety yan. Plus yung ating apakan ng passenger, isang push mo lang, yan, pwede na siya mag-open. Ganun din yung pagbalik ninyo dito. Kaya mga idols, ito po, napaka-formang Stallion-inspired na bagong scooter from FKM Motorcycle. Yan po ang Labi 150. SRP, 86,900. LTO nito plus 3,000. At yung ating namang installment, down payment, 8,000. 24 months, 5,660. 36 months, 4,525. At may rebate ng 200. Pwede nyo mabili to dito po sa Carmack, Pangasinan. Pwede nyo silang i-PM sa kanilang FB page. At again mga idols, sana nagustuhan nyo ang ating video. Mag-leave po kayo ng comment. Let me know your thoughts. At tignan natin kung ano po yung mga masasabi nyo rito sa ating retro style na to. Again, sa mga lagi nagtatanong about FKM, kung meron na silang after sales or mga parts, available po yan mga idols. Sabi po sa atin ng FKM, walang problema yan. Pwede po kayo mag-pre-order ng mga parts na gusto nyo palitan. Kung saan nyo po nabili yung mga units nyo mga idols, again, huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating channel. Again, follow nyo rin ako sa ating FB page. Right po sa inyong lahat. Ciao!